Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Narito po tayong muli sa ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan po natin ang ating umaga sa pagbubulay-bulay nang makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay si Kristo ang tagapagbago. At ang ating pong batayang talata ay matatagpuan natin sa Aklat ng Juan, Kabanatang 1, talatang 42b. Ang sabi po ay ganito: Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, Ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Ikaw ay tatawaging Cephas, na ang kahulugan ng pangalang ito ay Pedro. Pagbabago. Kung may isang malaking pagbabago ang nararanasan natin sa paglipas ng panahon, ito ay ang dulot ng paggamit at pagkakaroon ng cellphone, bunga ng makabagong teknolohiya. Halos lahat ay marunong nang gumamit nito, bata man o matanda. Sa pamamagitan ng mga apps tulad ng Facebook, Messenger, Zoom,
YouTube at Google ay napagaan at napabilis ang mga gawain at transaksyon ng mga tao. Noong una ay hindi ka masasabing o matatawag na mag-aaral kapag hindi ka pumapasok sa paaralan. Subalit ngayon, kahit nasa bahay ka lang, ay pwede ka nang makapag-aral. Kahit nga ang mga taga-ibang bansa ay pwede nang mag-aral dito sa Pilipinas. Basta may internet ka lang at pang-load para sa mobile data. Maaari na rin makapagtrabaho kahit nasa bahay ka lang. Dahil marami na rin ang nag-o-offer ngayon ng work from home. At kung tayo may mga pangangailangan sa tahanan, pagkain man o kagamitan, kung may apps ka ng Shopee at Lazada, ay makakapamili ka na. At kung minsan, ay free delivery pa. Gayun din naman, madali na rin sa atin ang makadalo sa mga gawain tulad ng pagsamba, Bible study, at mga meeting. Ito man ay sa local, district, at national. Lalo pa nga kung ang mga gawain ay pwede na sa online. Ito ay ilan lamang sa mga pagbabagong naidudulot ng paggamit ng makabagong teknolohiya sa buhay ng mga tao. Subalit, kung may pinakamagandang pagbabago ang nararanasan at nagaganap sa buhay ng isang tao na maaari nating maibahagi sa lahat, ay yung buhay na nabago dahil kay Kristo. Yung buhay na dating madilim ay nagkaroon ng liwanag. Yung buhay na dating magulo ay nagkaroon ng kapayapaan. At yung buhay na dati ay liko, ngayon ay nasa tamang daan. Ang sabi po doon sa talata na ating pinagbubulay-bulayan, doon sa Aklat ng Juan, chapter 1, verse 42b, tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw ay si Simon, na anak ni Juan, ikaw ay tatawaging Cephas," na ang kahulugan ng pangalang ito ay Pedro. Tiningnan ni Jesus si Simon hindi lamang sa kanyang kasalukuyan na isang mahina at marupok, kundi si Simon sa kanyang kinabukasang magiging kasingtatag ng bato. Kaya mula sa pangalan sa pagiging Simon, siya ay magiging Pedro, na ang ibig sabihin ay bato, na ito ay nangangahulugang siya ay matatag na at matibay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sinusukat tayo ni Jesus hindi lamang kung ano tayo ngayon, kundi kung ano ang maaari nating marating sa kinabukasan. Ganito rin ang dapat nating maging pagtrato sa ating kapwa. Sabi nga, each person is a bundle of potentialities. Nobody is beyond the transforming power of Christ. Kahit na ang isang ubod tiwaling tax collector ay maaaring baguhin ni Kristo. Ito ay nangyari kay Levi na naging si Mateo. Kahit ang isang pusakal na tulisan ay maaaring baguhin ni Kristo at tumanggap ng kaligtasan sa mga huling sandali. Ito ang nangyari sa tulisang kasamang napako ni Kristo sa krus, na kahit sa huling sandali ng kanyang buhay ay kinilala niyang siya ay makasalanan, tinanggap niya ang ating Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, at noon din ay nakamtam niya ang kaligtasang pinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Kahit ang isang inaalihan
ng libu-libong demonyo ay maaaring iligtas ni Kristo at ibalik sa kanyang katinuan. At marami tayong mga kwento sa Biblia na nababasa na ganitong mga pangyayari. In Christ, there is no such thing as a hopeless person. Dahil kay Kristo, laging buhay ang ating pag-asa. Sa mga may karamdaman, si Kristo ang kagalingan. Sa mga binabayo ng bagyo ng buhay, si Kristo ang ating muog at tanggulan. Sa mga naghihirap at kapuspalad, si Kristo ang dakilang tagapagkaloob. Sa mga nadirimlan, si Kristo ang liwanag. Sa mga biktima ng kawalang katarungan, si Kristo ang hustisya. At sa mga naliligaw, si Kristo ang gabay. Si John Newton ay isang lasenggo at mangangalakal ng mga alipin o slave trader. Ngunit, nang tanggapin niya si Kristo, ay nabago ang kanyang buhay at nakapagsulat siya ng mahigit sa 240 na hymns. At ang isa sa pinaka-popular na naisulat niya ay yung awiting Amazing Grace. Ang wika nga sa isang stanza ng awiting ito, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Maaaring may mga mahal tayo sa buhay, kaibigan, kakilala, na nais nating mabago ang kanilang buhay. Huwag tayong sumuko. Patuloy natin silang ilapit at idulog sa paanan ng ating Panginoon, sapagkat walang imposible sa Kanya. Ang sabi nga doon sa ating tinalakay, at dahil kay Kristo, laging buhay ang ating pag-asa. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sapagkat meron kaming Diyos na nagpapabago ng buhay ng mga makasalanan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil pinagkalooban mo po kami ng karapatan na kami po ay matawag na iyong mga anak. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magawa namin ang iyong kalooban, hindi lamang sa pamamagitan ng aming mga salita o sinasabi, kundi tulungan mo kami, Panginoon, na ito ay maipahayag namin at maipamalas sa pamamagitan ng aming araw-araw na paggawa. Pagpalain mo po, Panginoon, ang aming mga kapatid at pagkalooban ng kalakasan ang mga kapatid namin, Panginoon, na magsisipasok sa kanilang mga place of work, Panginoon, andito man sa Pilipinas o maging nasa ibayong bansa. Pagpalain mo rin po, Panginoon, at pagkalooban ng karunungan ang mga anak namin at ang aming mga kapatid na magsisipasok sa kanilang mga paaralan. Ganon din po, Panginoon, patuloy po pong pagkalooban ng kaginhawahan at kagalingan ang aming mga kapatid na may mga taglay na karamdaman, Panginoon.
Patuloy po naming ipinagkakatiwala sa iyo ang buong maghapong ito na aming lalakaran. Iparanas mo po sa amin, Panginoon, ang iyong pangunguna, ang iyong pagkalinga, at ang iyong paggabay. Sa lahat ng aming gagawin, Panginoon, ay ikaw po ang aming maitaas at mapapurihan. Ito po ang aming dalangin sa pangalang banal ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid, sa inyong pagsama sa akin sa pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. A friendly reminder lamang po, be Christ-like in your workplace today. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Hanggang sa muli po nating pagbubulay-bulay.